Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Okay, dito na po tayo sa church planting and missionary strategies. Number 1, church planting as a calling. So tayo po ay nag-church plant, no? Pupunta tayo ng mga simbahan. Kami, ako po, yung na-church planting ko po ngayon ay talagang nag-umpisa po yung lugar na yon. Doon lang talaga sa tatlong mananampalataya. Tatlong mananampalataya lang talaga. At ngayong karamihan ng umattend sa amin ay talagang galing sa pagiging unbeliever. Hindi sila mga born again. At tayo, nag-church plant tayo, hindi doon sa mga Christian na. Nag-church planting tayo doon sa mga unbeliever talaga. At ito ay makita natin na ito'y panawagan talaga ng Panginoon sa atin. Number 1, cultivating a heart for mission and outreach. So, church planting begin with a divine calling to reach the lost. So, tayo po ay may pagkatawag ng Panginoon, yan, yung mga leader, yung mga pastor, sa pag-church, ang church planting ay mag-uumpisa doon sa tinatawag nating divine calling para i-reach yung mga kaluluwa. So this calling is evident throughout Scripture as seen in the Great Commission. So sabi ng Matthew 28:19 hanggang 20, no, mayroong misyon ang mananampalataya. Kailangan hindi lang yung pastor ang may misyon. Dapat lahat ng mananampalataya ay may mission, may vision. Ano 'yon? Yung to reach the Lord. Hindi lang ang pastor ang may calling sa pag-church. Kailangan yung loob ng simbahan kasama na mag-reach ng mga kaluluwa. So pastor and missionary must develop a heart for evangelism. Ito po, mahalaga ito, yung sa evangelism, yung platform evangelism, yung face-to-face evangelism, yung feeding evangelism, church Bible distribution, o kaya yung pagbabahagi ng mga tract is a part of evangelism. Kahit din po yung kagaya ng ginagawa ni Doc, no, nagpe-preach sa kalsada, no, sa kalye, baka yung iba rito ginagawa rin po yan. Mahalaga yon. Kailangan yung lingkod ng Diyos ay yung puso ay talagang ma-develop ang puso niya sa evangelism, ensuring that their motivation is rooted in obedience to Christ rather than personal ambition. Siguraduhin natin na ma-motivate natin ng malalim na yung pagsunod natin kay Kristo ay talagang pagsunod, hindi ambisyon lang natin. Kundi narito tayo, pinawag talaga tayo ng Panginoon para mag-church plant. No, masarap mag-church planting. At ito po ay mayroon dapat na puso na handang magpagamit sa ating Panginoon. Considering biblical models of church planting. Sabi po dito, the early church provide valuable model for church planting. Ito yung Paul missionary journey sa Acts 30:28. Sabi doon, highlight strategic evangelism, discipleship, and leadership development. Kailangan maipakita ito, magawa ito, ng isang leader, mag-disciple, mayroon siyang leadership development, and modern church planter can learn from this principle. Tama po ito, kasi dito naman talaga nagsimula ito, yung church planting to, gaya ng ginawa ni Apostle Paul. Ensuring that new churches are established on a strong biblical foundation. So, mahalaga na yung isang simbahan na ipupunta o i-church plant ay talagang tumungo doon sa sabi dito na strong and biblical foundation. So, yung i-consider natin to, yung biblical model ng church planting ay doon sa Book of Acts kay Apostle Paul. Ito po, kasi ito yung isang bagay na iniwan sa atin na ginawa niya, na ibahagi sa atin kasi masipag siya sa evangelism, masipag siya mag-disciple. At yung leadership
talagang napakahusay. So, ito po sa modern church planter ngayon ay magawa ito, mapag-aralan yung mga prinsipyo na iniiwan po sa atin. Commissioning leaders to establish new churches. Successful church planting require leadership development as seen in Paul ministry. Appointing elders and equipping local leaders ensures sustainability. Churches must prioritize training and empowering leaders to take ownership of new congregation. Mahalaga, sa aking pagkakaunawa, mahalaga na wag nating ipagkait. Wag tayong magsawang magturo, mag-equip ng mga leader, mag-disciple. At para masigurado natin na tatakbo ang ministry kahit wala yung pastor, nadoon yung kanyang mga leader na naturuan. No? So, maging priority natin pag-train. Yan. Ngayon, sa amin pong church na po, dahil mga bago pa lang talagang mga mananampalataya halos ang aming attendee, ay ako po ay tumitingin na o tinitingnan ko na kung sino yung mga pwedeng i-train na leader. At kailangang makita ko na sila ay lumalago talaga sa salita ng ating Panginoon. Ma-empower talaga sila para sa susunod na henerasyon, sila po ay makapag-put up din ng bagong congregation. Hindi lang tayo doon sa loob na yon, kundi meron tayong vision, meron tayong goal na makapag-put up pa. At ito ay magagawa sa pamamagitan ng ating mga leader. Hindi po natin ito talaga lang kakayahin kung tayo lang. So, huwag tayong mahiya o huwag nating pagdamot yung pag-train. Kapag nakakita tayo ng potential na leader, go, atin po silang i-equip, i-train, i-disciple. Alala ko nung ako po ay nasa Nueva Vizcaya, siguro mga 5 to 7 months, nakita ko na kagad yung mga leader na pwede kong turuan. At hindi ako nagdamot na magturo sa kanila kasi sa aking pananaw, hindi ko kakayahin yung trabaho ng Panginoon sa lugar na yun kung ako lang. Kasi nga, isang challenge doon ay yung kanilang lingwahe, no? Kasi sila yung mga Ilocano. Ako po ay Tagalog, Taga Laguna. At yung mga nakatira doon ay Ilocano, mga Igorot, yan, mga lingwahe nila ay mga Ibanag, Tangkanay, iba-ibang lingwahe. So, paano ko sila maaabot kung ako lang yung gagawa? Kaya nakita ko yung mga potential ng mga tao, ay, pwede ito kasi, maraming alam na salita o naiintindihan. Kaya pagka kami humayo, hindi kami parang maibebenta, alam namin yung pinag-uusapan. So, wag tayong mahiya. At ngayon, kapag nakapag-train tayo, i-equip natin sila at ating i-encourage na sa susunod na panahon ay ikaw ay hahawak din ng simbahan o church. Nasa ganun makita nila na tayo ay handang magbigay ng kaalaman at magbigay ng pagkakataon na sila po ay magamit ng ating Panginoon. Huwag po tayong ma-intimidate kung sila ay mas mahusay sa atin. Maging proud tayo kasi yung ating disciple ay marunong mahusay. Ibig sabihin, ikaw na nag-disciple ay talagang ibinigay mo lang talaga yung lahat ng iyong nalalaman. Darating yung araw na sasabihin na ito po yung aking mentor. Alam niyo, pag ako po ay umuwi sa Nueva Vizcaya, kulang yung araw ko. Minsan, yung mga na-disciple ko doon ay minsan nagtatampo pag hindi ako nakapunta. Kasi maganda yung naitanim, maganda yung leadership na i-impart natin sa kanila. Kaya kapag pumunta ka, talagang siguraduhin mo na lahat mabibisita mo yung mga leader na yun. And praise God and glory to God, sila ngayon ay nagpapatuloy. Dapat maging yung bunga ng ating pagiging isang pagdi-disciple ay nagkaroon ng bunga sa kanila at ngayon sila ginagamit na din ng ating Panginoon sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Church planting as a strategy for growth. Una, constructing a mission-focused vision. A clear vision is essential for church planting success. So, kailangan meron tayong maliwanag na goal and vision 5 years from now.
ano na ba yung ating naabot dapat, no? Sabi dito, churches must articulate their mission, defining their purpose and target community. Kailangan ma-define natin yung ating layunin. Sino ba yung target community and long-term goal pang matagalan talaga. A mission-focused vision ensure alignment with God's plan and provide direction for church planting efforts. Kailangan naka-align sa plano ng Diyos at magpo-provide ito ng direction para doon sa isang church planting na maayos. So, vision, mahalaga po yan. No? Parang matalakay natin kung nakaraan. No? Nadoon yung ating clear vision. Tatakbo ang simbahan pag meron kang focus, meron kang talagang purpose, meron kang layunin. Ano ba yung layunin mo sa lugar na yun? Ano ba yung layunin mo sa mga taong yun? At sino ba yung target community? At dito sa target community, wala tayong pipiliin. Mayaman ka man, mahirap ka man, basta open ang puso para sa Panginoon, aabutin natin sila. Hindi tayo mamimili ng tao, ng target natin. Kailangan lahat ng tao na makita natin na may pagkakataong may bahagi ng salita ng Diyos, gagawin natin yun. Hindi po tayo magtatangi. Porque hindi mayaman, porque hindi mayaman, hindi ka na magiging, hindi mo siya magiging target. No. Lahat yan, mayaman mo, mahirap. Target natin at ang ating layunin, sila po ay madala sa ating Panginoon. Amen? Creating sustainable leadership structure. Gagawa tayo ngayon. Nung sabihin nating tatakbo talaga yung church planting. So, churches thrive when they have stable leadership. Establishing discipleship program, leadership pipelines, and accountability structure prevent burnout and ensures longevity. So ito po mahalaga, no? Kapag tayo po ay nagdi-disciple, meron tayong discipleship program, meron tayong leadership program, hindi tayo darating sa punto na magsasawa, mababurnout. Bakit? Kasi meron na tayong katuwang, meron na tayong nagagamit. Ako po sa panahon ngayon, ay ang nagagamit ko pala ay mga anak ko. Ano po, sila yung katuwang ko sa ministry. Lahat po nung nakikita nyo sa aking live streaming, mga anak ko po yan. No? Yung misis ko, yung aking apo, kasama ko sa ministry, sila yung mainit talaga sa pag-serve. No? Sila yung nag-share nung mga dapat gawin, daddy, ganito. So, ako po ay thankful kay Lord kasi meron akong mga anak na gano'n. So, may iwasan natin yung burnout. Kasi darating po ito sa panahon na parang nagsasawa na tayo. Pero kung tayo may katuwang, hindi tayo magsasawa dahil alam nating meron tayong mga kasama, no? Meron tayong mga tao na pwedeng asahan. Kaya mahalaga yung pag-disciple, meron tayong discipleship program at meron tayong leadership program para maiwasan natin yung burnout na sinasabi. So church plant must focus on building team rather than relying solely on single leader. Kailangan merong tinatawag na team. No? Parang basketball, may team. Hindi lang isa mag-shoot, hindi lang isa mag-dribble, lahat may gagawin. So mapupokus tayo doon sa isang magpuputap tayo ng team. No? Gagawa tayo nito para may kasama tayo. Mahalaga yung may ka-teamwork sa ministry dahil lalong lalakas yung ministry. No po? Kaya napakaganda po pag meron kang team sa ministry, no? Meron kang kasama. Madaling lumago ang gawain. Maiiwasan yung burnout and fatigue kasi ikaw ngayon ay meron katuwang sa ministry. Po? Kaya mahalaga yung role ng isang pastor na mag-disciple, mag-put up ng leader upang maiwasan yung tinatawag nating burnout. At huwag tayo mag-rely lamang doon sa ating kakayahan. Connecting with communities to meet spiritual needs. Ano po ba ito? Effective church planting is rooted in community engagement. Yan. So, mahalaga talaga yung community engagement. Dahil makakakilala tayo ng mga tao na
sa ating Panginoon kapag nakipag-engage tayo doon sa ating community. For example, merong nakita kang isang grupo ng kabataan nagba-basketball, no? Doon pwede kang maki-join, no? Maki-communicate sa kanila hanggang sa isang pagkakataon na mayayaan mo na sila, makakwentuhan mo. Hindi mo naman kailangang sabihan agad sila ng John 3:16 eh. Yung ikaw ay makidribble, yung ikaw ay makishoot, yung ikaw ay makipagkaibigan sa kanila, paraan na yon para sila ay madala sa ating Panginoon. Ano po? Way na yun ng evangelism. Way na po yun ng church planting. Understanding the spiritual, cultural, and social needs of a target area enable churches to serve effectively. Yan. Mahalaga talaga ito. No? Maunawaan natin yung kanilang kultura. Maunawaan natin yung kanilang pangangailangan. Maunawaan natin yung kanilang spiritual, yung kanilang mga pinaniniwalaan. Ano ba yung kanilang pananampalataya. No? So, ito po ay mahalaga sa isang church planting. Ito, na yung kultura ay maaabot natin na hindi na i-compromise yung salita ng ating Panginoon. At dito, magkakaroon tayo ng effectively na paglilingkod sa kanila. So, yung sa aking karanasan, sa Nueva Vizcaya, dahil yung kultura nila talagang sobrang yung talagang hindi mo pwedeng basta-basta lang gigibain. Marami silang mga kulturang ginagawa. So, kailangan maabot mo sila, maunawaan mo sila doon sa kulturang yon. Doon sa kanilang kalagayan. Aalamin mo yung talagang pinakabuod. Isa diyan yung lingwahe nila, maaabot mo sila kapag ito ay natutunan natin at yung kanilang kultura. Ayun po ay ginawa ko nung panahon na sila nagtatanim ng sibuyas. Sumasama ako. Yung kultura nila na nakakaroon ng harvest festival, sumasama ako. Kasi gusto kong matutunan at may maabot sila yung kanilang paniniwala ay maiparating ang salita ng ating Panginoon. Kaya yung church planting, maraming challenges nakakaharapin. Narinig ko yung testimony ni Doc Rivera po, nakaka-challenge, no? Kasi talaga naman po sa province, very challenging ang pag-church planting, no? Dahil diyan una nga yung kultura, yung lingwahe, no? Kaya pamula doon sa maayos na buhay, dinala ng Panginoon doon sa bukid. Kaya yun, challenge talaga sa ating komunidad, no? Madala ka doon ng ating Panginoon at ma-meet yung kanilang spiritual need. Kaya ngayon, ito yung bunga. Hindi lingid sa atin. Ito yung bunga yung ginawang pagsunod ni Dr. Rivera. Hindi lang naabot yung mga kaluluwa doon, naabot pa rin niya yung mga pastor, mga leader, sa pamamagitan ng MBS na platform. Amen? Kaya, blessing talaga yung buhay ni Doc sa bawat isa sa atin. This approach mirror Christ ministry, which involve meeting both physical and spiritual needs. So, yun po, sumasalamin to doon sa buhay ni Kristo, sa ministry ng Panginoon. Ito, abutin sila physically and spiritually. Church planting as a kingdom investment, committing to long-term discipleship effort. So, sustainable churches prioritize discipleship over numerical growth. Yun. So, talagang mahalaga yung pagdi-disciple po. True kingdom impact comes from making lifelong disciples who can and turn disciple others. Church planters must implement intentional discipleship structure that nurture believers in their faith. Amen. Napakahalaga nito. Makita natin yung intentional discipleship structure na makikita natin na yung mga mananampalataya talaga ay lalago sa kanilang pananampalataya. Collaborating with mission agencies and networks. Yan. Mahalaga rin po yan. No? Partnership enhance church planting effort by collaborating with mission agencies, denominational network, and local churches. Yan. Mahalaga yan na tayo ay nakiki-communicate sa
ganitong mga agencies, denominational and churches. Planters gain access to resources, training, and financial support. Amen. Unity in mission strengthens the effectiveness of outreach. Tama po yun. Kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng mga kapatid na nasa paligid natin na pwedeng mag-impart ng kanilang mga resources, no, para tayo ay masamahan doon sa church planting. Huwag tayong magsusulo. Hanapin natin sila para matulungan tayo. Celebrating the expansions of God's kingdom. So church planting is ultimately about glorifying God through the expansion of His kingdom. Tama po, na kailangan ang Panginoon ay mapupurihan kapag talagang nagkakaroon ng expansion ng kanyang kaharian. Every new church represents life transformed by the gospel. Amen. Totoo po yan. And celebrating this victory fosters encouragement, faithfulness, and continued dedication to the mission. So mahalaga po mga kapatid na mag-celebrate tayo dahil kaharian ng Panginoon ay na lumalaganap sa pamamagitan ng church planting. Thank you and God bless. Yun lang po. Sana po meron kayong naunawaan. Napagpala kayo ngayong gabi. Tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pag-aralan. Tunay po na kami ay tinawag mo dahil meron kang layunin sa amin. At ito ay ang mission namin na iparating ang gospel o mabuting balita sa mga tao, Panginoon, na naliligaw pa po ng landas. Lord, tulungan mo kami. Hindi kami perfectong pastor, pero kami ay may perfectong Diyos na handang tumulong sa amin, gumabay sa amin. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming idolo sa paglilingkod. Ikaw ang aming sinusundan, Panginoon. Yung leadership na ibinigay mo, pinakita mo noon, Panginoon, yun ang aming sinusundan. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, kung kami po ay dumarating sa punto na kami po ay nagsasawa, napapagod, nababurnout, may patig na nararanasan, problema, tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Palakasin mo kami ng iyong salita. Hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming mga buhay at nawa, O Diyos, yung layunin na iparating ang mabuting balita ay mangyari at maganap sa mundong ito sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Alam ko, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, maraming mga pangangailangang pinansyal, maraming emosyonal na problema, mayroong physical na problema. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumalinga at magbigay, O Diyos, ng solusyon sa mga pangyayari ito sa aming buhay. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga ministry ng bawat isa. Dalangin po namin, samahan mo kami ng iyong presensya. Ikaw lagi, Panginoon, ang may taas at manguna yung kababaan ng loob, puso na may pagmamahal sa kaluluwa at puso, Panginoon, na may pagmamahal sa iyo. Maraming po salamat, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isang naririto, Panginoon, saan man po kami naroon, pagpalain po ninyo, Diyos. Dumaloy ang masaganang biyaya. Ganoon din po sa aming leader, aming director, Panginoon, si Dr. Vera. Pagpalain mo po siya, Panginoon, sa mga kaalaman na ibinabahagi sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang MBS at mabuhay po ang bawat isa. Ito po kaming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.